meron mga nagsasabi na dapat ibasura na raw yung oil deregulation law. What's your take po muna doon sa pagbasura ng oil deregulation law? Well, ayan ang constant na nadidinig natin na ibasura, of course. Pero kagaya nga ng ginawa namin sa Kongreso at sa Senado, binigyan po natin ng emergency powers ang ating presidente. So yan, pag-aaralan. And in fact, alam ko marami nang nakapila na tungkol din sa pagbabasura na yan na gagawa ng bagong batas eh. Last from my end, Kong, kasi yung maraming mga nakapending ng mga petitions ngayon for fair adjustment. Pero of course, nung nagkaroon ng provisional na fair adjustment nung time na sumabog yung crisis, pinigilan ni PBBM yung fair adjustment. Do you think po ba it's now time for us to have a go na i-consider ulit yung mga fair adjustment? Kasi there is an petition right now na gawing daw at least 25 pesos daw yung fair. I think is in jeepney yata, 25 pesos. What's your take po doon? And do you think po ba kakayanin po ba yung mga fair adjustments? Well, yung sa fair adjustment, that will fall under sa LTFRB. But they really have to revisit the whole scenario. Pero sa ngayon na ginagawa natin na meron tayong fuel subsidy, at the same time yung meron tayong, aside dun sa discounted na presyo, meron din tayong per kilometer na binibigay dun sa operator tsaka sa jeepney drivers ng pati bus. And meron din binibigyan tayo ng 20% discount. I think we can bank on that first, then see kung talagang necessary yung talagang pagtaas ng presyo. Kasi hindi lang naman yung sa mga transport sector titignan natin, titignan din po natin yung commuters eh, if they can afford right now. Kasi kagaya nga sinabi ko, yung crime rate natin medyo tumataas, maraming petty crimes na nangyayari. So baka magkaroon ng effect o mag-trigger ng konting kaguluhan dyan. So I think yung LTFRB will be doing their rounds of talk sa mga stakeholders.